Magandang hapon po mga kapatid at minsan pa ay pinupuri ko ang Panginoon at dinadakila ang kanyang pangalan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang biyaya sa bawat isa po sa atin na kahit na sa ganitong panahon ng tinatawag nilang pandemic at hindi tayo nagkakaroon ng physical gathering, pero salamat kahit sa online ay meron tayong ministry na ganitong pamamaraan, nagkakatipon tayo at naipagpapatuloy natin yung ating regular na pananambahan. At dahil dyan ay nagpapasalamat ako sa bawat isa po ng mga kapatiran at patuloy na ipanalangin natin ang ministry po ng Bible Believers Baptist Church at sana ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, lalo na higit pagpapala ng gagaling sa kanyang mga salita. So, ngayong hapong ito ay meron po tayong isang napakagandang topic ngayong hapong ito at naniniwala ako na ito po ay magiging pagpapala po sa bawat isa. Babasa po tayo ng mga talata at pagkatapos tayo ay mananalangin. Ano po? Ang unang talatang babasahin natin ay Romans chapter 8 verse number 18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Pangalawang talata na ating pong babasahin ay 1 Peter chapter 4 verse number 13. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Colossians chapter 1 verse 24, who now rejoice in my sufferings for you, and filled up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church. So, tayo po ay manalangin saglit. Dakilang Ama na makapangyarihan po sa lahat, maraming pong salamat, Panginoon, sa oras pong ito. I-bless niyo po, Panginoon, ang mga talata, mga salita na maipapahayag po sa oras pong ito. At ang aking panalangin, dakilang Ama, na kumilos kayo sa amin, bigyan nyo kami, Panginoon, ng understanding at makuha namin ang nais ninyong mensahe na aming pong dala-dala at dalhin sa aming buhay, Panginoon. Bless niyo po ang Bible Believers Baptist Church. Maraming pong salamat. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Okay po. So, makikita po natin, mga minamahal, na yung mga talata pong ating pong binasa ay mahalaga po ito sa ating topic. At ang sabi po sa Romans 8:18, for I reckon that the sufferings of this present time, nais kong pansinin po ninyo, yung suffering po ay dito lang. Ito po ay present times lamang po, mga minamahal. Hindi po ito, it will last for eternity. Pansamantala lamang po ang sufferings po na yan. But, sabi niya, of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Hindi kayang ikumpara doon sa kaluwalhatian. Bagamat tayo po ay nakakaranas po ng mga sufferings, ng mga paghihirap, mga problema sa buhay, mga trials, mga testing in life, at kung ano ng mga sitwasyon na hindi maganda sa ating buhay. Pero yun po ay, ang sabi ng Bible, present sufferings of this present time. Pero hindi po kayang ikumpara ito sa kaluwalhatian na ipapahayag ng ating Panginoon. At ang sabi sa 1 Peter 4:13, but rejoice, okay, inasmuch ye are partakers of Christ's sufferings. Tayo po ay nagiging kabahagi po ng sufferings po ng ating Panginoon. At ito pong maganda yung Colossians 1:24. Who now rejoice in my sufferings for you, and filled up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church. So napakalaga po, mga minamahal, na tayo po ay makita po natin po ang bagay pong ito. Ang mensahe ko po ngayon ay pinamagatang, who or what causes suffering? Who or what causes suffering? Bakit nga ba? Ano ba ang ugat? Ano ba ang dahilan? Bakit may suffering po ang buhay ng tao? Bakit may paghihirap? Bakit may pagdadalamhati? Bakit mayroong
meron kalumbayan, may kalungkutan, may kahirapan, may sakit, may karamdaman, may pagluha. Bakit ang tao po? Ano po yung cause? Ano po yung dahilan? Ano po yung naging ugat nito? At yan po ang ating pong tatalakayin ngayong hapon pong ito. Who or what causes suffering? Okay? So yan po ang pamagat po natin sa ating pong pag-aaral ngayong hapon ito. Number 1, suffering may be the result of the fall. Yung paghihirap po ng tao, yung kanyang problema, yung kanyang pagdalamhati, yung mga problema sa kanyang buhay, yung trouble, o anumang paghihirap na dinadanas ng tao, ay marahil ito po ay dahil po sa resulta po ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Buksan po natin sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 po, kung saan dito po ay nilabag nila Eva at Adan ang kautusan ng ating Panginoon, at dahil dito po ang tao po ay bumagsak sa kasalanan. Ang sabi po sa verse 19, ito po ang naging resulta po ng kasalanan ng tao eh. Ang sabi ng Panginoon kay Adam, in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. So dahil po sa pagbagsak po ng tao sa kasalanan, ito po yung dahilan kung bakit po ang tao po ay nakararanas po ng kahirapan, ng sufferings, ng dalamhati, ng paghihirap, ng problema, ng karamdaman, anumang mga bagay na sufferings na pwedeng danasin ng tao. Dahil ito po ay marahil, ito po ay isa sa dahilan, ay ang kasalanan ng sangkatauhan. Ang sabi po sa Romans chapter 8, verse 20 to 22 po. Romans chapter 8, verse 20 to 22, ang sabi ng Biblia, for the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him what subjected the same in hope, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation, I want you to note that, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Kaya lahat po ng, hindi lamang ang tao, maging yung lahat ng creation ng Diyos, ay nakakaranas po ng suffering, nakakaranas po ng paghihirap. Dahil yan po ay bunga ng kasalanan ng tao, yung pagbagsak ng tao sa kasalanan. Ang sabi po sa Romans chapter 5, verse number 12, wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Kaya, kapatid, kung bakit po tayo po, ang tao po ay mapa-unbeliever man o mapa-save, kahit anong tao, kahit sinong tao na nilalang dito sa mundong ito, ay makakaranas po talaga po siya ng kapigatian, makakaranas po siya ng kahirapan, makakaranas po siya ng kamatayan, ng kalungkutan, ng kalumbayan, ng tinatawag po na sufferings. And suffering may be the result of the fall. Kaya kahit sa gusto't hindi ng tao, makakaranas po siya ng suffering sa kanyang buhay. At yan po ay dahil po, ang cause, ang ugat po ay dahil po sa kasalanan ng katauhan. Number 2 po, suffering may be the result of our own action. Yan po yung pangalawang nakikita kong dahilan. Ugat o reason kung bakit ang tao po ay nakakaranas po ng kapigatian, nakakaranas po siya ng kahirapan, pagdurusa, dahil marahil ito po ay resulta ng ating sariling mga ginawa. Ako po ay naniniwala po sa tinatawag pong consequences, na lahat ng ating gagawin po na desisyon o action sa ating buhay ay meron po itong resulta. Dahil ang sabi po dito sa Galatians chapter 6, Galatians chapter 6 verse 7 and 8, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth. So naniniwala po ako sa law of nature na sowing and reaping. Ang sabi ng Bible, for whatsoever a man soweth,
that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. So ano man ang gagawin mo sa iyong buhay, kapatid, meron po itong consequence. Meron po itong bunga. Meron po itong resulta. Sabi nga sa law of nature, pag nagtanim ka ng santol, of course, pagdating ng panahon, ang magiging bunga nun ay santol. Pag ikaw ay nagtanim ng mangga, naturalmente, sa natural law of nature, ang magiging bunga nun ay mangga. Kaya ano man itinanim mo, yun ang aanihin mo eh. Okay? Pinabayaan mo ang iyong sarili at hindi ka naging maingat sa iyong mga desisyon sa buhay, sa iyong mga hakbang. Hindi mo pinag-isipan, hindi mo ipinag-pray, hindi mo pinag-aralan ng maigi. At pagdating ng panahon, yung mga bagay na ginawa natin in the past, yun po yung inaani natin ngayon eh. Actually, sa ating marriage life, sa ating pamilya, sa ating buhay, yung mga bagay na mga sufferings at mga bagay na kahirapan at kapigatian na dinadanas po natin, may be the result of our own action. Sabi po dito po sa Job chapter 44 verse 8. Job chapter 4 verse number 8. Even as I have seen, they that plow iniquity and sow wickedness reap the same. So kaya, ano yung itinatanim mo sa iyong buhay? Ano yung iyong iniiwang legacy? Ano yung iniiwan mong bagay in the past na yung ginagawa sa iyong buhay at pagdating ng panahon ay aanihin mo yung mga bagay na yan? Alam niyo mga unbeliever, sa Psalm chapter 7 verse number 15, ito po yung nangyayari po sa buhay ng isang hindi mananampalataya. Ang sabi diyan, He made a pit and dig it. Gumawa sila ng hukay, okay? Gumawa siya ng hukay at naghukay sila and is fallen into the ditch which he made. Anong ibig sabihin nun? Kung kayo ay pupunta ngayon sa mga hospital, lalo na sa lung cancer, may mga cancer po sa lungs, may mga iba't ibang karamdaman ng tao. Anong bunga nun? Anong ginawa nila in the past? Inabuso nila yung kanilang katawan. O ano nung mga bisyo ang kanilang inilagay. Sigarilyo, alak, o ano mga bisyo, droga. At kaya pagdating ng panahon, makikita natin yung suffering nararanasan nila eh. Yan po ang ibig sabihin ng Psalm 7:15 eh. He made a pit and dig it and is fallen into the ditch which he made. Siya din po yung gumawa ng dahilan para siya din ay mahuhulog dun sa hukay na siya din ang gumawa nun. Ang sabi po sa Proverbs, o Psalms, Psalm chapter 9 verse number 15, the hidden are sunk down into the pit that they made, in the net which they hid as their own foot taken. Sila din ang gumagawa ng sarili nilang kapahamakan. Kaya pagdating ng panahon, hindi mo pwedeng sisihin ang Diyos, hindi mo pwedeng sisihin ang sino man, kung bakit ngayon nakakaranas ka ng kapigatian, nakakaranas ka ng kahirapan, meron kang karamdaman na ikaw ay nagdurusa dyan, at maraming pain kang nararanasan. Tingnan mo, ano yung mga bagay na ginawa mo in the past of your life, at marahil yung suffering na dinadanas mo, bunga ito ng yung ginawang mga hakbang nung unang panahon. So suffering may be the result of our own action. Number 3, suffering may be the work of Satan. Marahil ang paghihirap mo, yung mga problema and troubles in life, ay marahil ito po ay gawa ng Diablo. Sa Job chapter 1 ay ating pong mababasa po dito verse 8 to 12 sa buhay po ni Job, na maliwanag po talaga na may mga pangyayari po sa ating buhay, may mga problema po tayong na-encounter sa ating buhay, may mga sufferings po tayong nararanasan sa ating buhay, at dito po sa kasaysayan po na
na isulat po sa banal na kasulatan dito po sa Job, sa buhay po ni Job, makikita natin ang nasa likod dito ay walang iba kundi ang diablo. Basahin po natin, and the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil? Then Satan answered the Lord and said, That Job fear God for naught? Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. And the Lord said, I want you to know that, and the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord, at makikita natin sa verse 13, 14, 15, hanggang sa matapos po yung chapter 1, ay talagang gumawa na ng mga bagay na hindi maganda si Satan sa buhay ni Job. Nangamatay yung kanyang mga anak, nangasunog yung kanyang mga pananim, nangamatay yung kanyang mga kahayupan, at marami pang mga bagay hanggang sa ang pinakahuli po ay si Job ay nagkaroon ng mga sugat sa kanyang katawan. So nakaranas po ng matinding suffering po si Job. At yung naranasan po ni Job na suffering po ay maliwanag po na ito po ay gawa po ng diablo sa kanyang buhay. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse number 8 to 10, Be sober, be vigilant, because your adversary the devil. Mga minamahal, meron po talagang totoong diablo. At siya po ay kaaway po natin. At kapag ka po sinabi ng Bible na siya po ay adversary, kaaway, ibig sabihin ang diablo, gagawa po siya ng lahat ng kaparaanan para mahadlangan niya po ang ginagawa mong pagsunod sa kanya sa Panginoon. Hahadlangan niya yung ginagawa mong kalooban na paggawa mo sa kalooban ng Panginoon. At isa sa paraan ng diablo ay ikaw ay dumanas ng mga sufferings in life. Sabi ng Bible, because your adversary, the devil, is a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour, whom resisteth steadfast in the faith. Pero si Job po, talagang tamang-tama po sa kanya po ito eh. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world, but the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that he had suffered a while. Ang context po si Satan. Dahil marahil ang ginagawa ng diablo, nagpapadala siya ng mga iba't ibang mga pagsubok sa buhay, ng mga problema at paghihirap at pagdadalamhati. Sabi ng Bible, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Babalikan po natin mamaya. Okay? Na ano po ba yung purpose ng Diyos? Bakit pinapahintulot ng Diyos na ang diablo ay makialam sa affair ng buhay ng tao, at ang kanyang ginagawa po ay mag-create ng dalamhati, paghihirap sa buhay ng mananampalataya. Pero ang purpose ng Diyos ay make you perfect, ikaw ay mag-mature, establish, strengthen, maging matibay, settle you. Yan po yung layunin ng Panginoon diyan sa mga sufferings na yan na ating nararanasan. Ang sabi sa James chapter 1 verse 2 to 4, My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith, diyan po sa mga sufferings na ating pong dinaranas po sa ating panahon ngayon, yan po ay tinetest po yung ating pananampalataya. At ang sabi diyan, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Amen and amen. So, suffering may be the work of Satan. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 12, maliwanag na maliwanag din po sa buhay po ni Apostle Paul. Ang nasa likod ng kanyang mga pagdalamhati, sufferings, paghihirap, mga trials, mga troubles in life,
Ang nasa likod nun ay walang iba kundi ang diablo. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 12 verse number 7, unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh. Meron pong thorn in the flesh si Apostle Pablo. The messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Tinignan ko po sa dictionary po. Excuse me lang po. Tinignan ko po sa dictionary po yung salitang buffet. Dahil ang sabi diyan, the messenger of Satan to buffet me. Buffet, to hit something repeatedly and with great force. Ibig sabihin, yung nararanasan po ni Paul, yung sabi, and the messenger of Satan to buffet me. Merong humahampas, pumapalo, merong isang malaking pwersa na humahampas sa kanya, paulit-ulit. At yan po'y galing po kay Satan. Verse 8, for this thing I besought the Lord thrice. Hiniling niya itong bagay na to, itong suffering na nararanasan po ni Apostol Pablo po ay maalis po yung bagay na yan eh. Pero ang sagot ng Panginoon, verse 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Number 4, suffering may be the chastisement of God. Marahil, siguro, isa sa mga dahilan kung bakit po tayo nakakaranas ng suffering ay ito po ay chastisement ng Diyos. Sabi po ng Bible, sa Deuteronomy chapter 8, verse number 5, thou shalt also consider in thine heart, that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. Bilang anak ng Diyos, ikaw ay anak. Sabi ng Bible, kung paano ang tao, ang ama ay pinapalo niya, chinachastise niya ang kanyang anak. So the Lord thy God chasteneth thee. Sabi po ng Bible. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verse number 11, my son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For whom the Lord loveth, I want you to know that, for whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father, the son in whom he delighted. Ang isang ama na mapagmahal, kapag nakikita niya po yung kanyang anak na medyo hindi maganda na yung kanyang ginagawa, dinidisiplin natin. Kinokorek po natin yung ating anak. Ganon din po ang Diyos sa atin bilang anak po niya. Ang sabi po sa Hebrews chapter 12, verse 6 to 8, for whom the Lord loveth, he chasteneth. So marahil yung pong sufferings, check mo yung sarili mo. Examine mo yung sarili mo, kapatid. Baka marahil may mga bagay ka na hindi kanais-nais na ginagawa sa harapan ng Panginoon. At yung sufferings, yung paghihirap, yung troubles, yung problem na nararanasan mo ngayon, suffering may be the chastisement of God. Ang sabi ng Bible, for whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. So marahil, sometimes po ang ating pong suffering ay bunga po ng pagpapalo ng Diyos. Pagkukorek ng Diyos. Tinutuwid niya yung buhay mo. Marahil ikaw ay medyo hindi na maganda yung ginagawa mo. At nasisira na yung patotoo ni Kristo sa buhay mo. Kaya yung suffering na marahil na dinadanas mo, it may be chastisement ng Diyos. It may be the consequences of na ginawa mo sa iyong buhay. O marahil ang suffering mo ay bagamat ginagawa mo ng matapat ang kalooban ng Panginoon, pero meron ka pa rin suffering na dinadanas, marahil yan po ay ang diablo ang nasa likod noon at patuloy tayong
hinahadlangan sa mga bagay na gusto nating mangyari sa gawain ng ating Panginoon. Suffering may be the chastisement of God. Number 5, suffering may be the will of God. Marahil ang suffering, marahil sa iyong buhay, ay yan po yung kalooban ng Panginoon. Pakikita ko po sa inyo na may mga suffering po sa buhay ng isang tao na ang Diyos po, kalooban niya po na ito po ay mangyari at may purpose ang Diyos kung bakit po niloloob ng Panginoon na ito po ay mangyari po sa atin, mga minamahal. Okay? Basa po tayo ng mga talata. Sa katauhan po ni Apostol Pablo po, makikita po natin na yung suffering po ni Apostol Pablo, may mga suffering po siyang dinanas na ito po talagang nakaplano na eh. Okay? At ito po ay talagang niloob ng Panginoon. Ang sabi po sa Acts chapter 9, verse 15 to 16, but the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Watch. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Nung kinausap ng Panginoon si Ananias para puntahan si Saul, sabi ng Panginoon kay Ananias, go thy way. Kasi hesitant po siya dahil kilala po niya si Saul eh. Persecutor po ito eh, alam niya eh. Uhulihin siya, pero sabi ng Panginoon na puntahan mo siya sapagkat siya'y pinili ko. He is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Ito po yung masakit yun eh. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. So makikita po natin yung pong suffering na dinanas po ni Apostol Pablo sa kanyang ministry ay kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Ano po? Sabi po sa Colossians chapter 1 verse 24, kaya po dahil ito'y kalooban ng Panginoon, mga kapatid, marahil may mga sufferings po tayo, may mga trials po tayo, may mga problems po tayo, may mga kapigatian po tayong nararanasan. Pero sabi ni Apostol Pablo, who now rejoice in my sufferings. Dahil alam niya kalooban ng Panginoon. Bakit ako malulungkot dito sa sufferings na to? Bakit sisisihin ko kung sino-sino? Sabi niya, who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh, for his body's sake, which is the church. So makikita po natin dahil maliwanag na kalooban ng Panginoon itong mga suffering na to, may layunin ng Panginoon eh. Sabi sa 2 Corinthians chapter 7 verse number 4, great is thy boldness of speech toward you, great is my glorying of you, I am filled with comfort, and I am exceeding joyful in all our tribulation. Imagine mo, kahit sa gitna ng tribulation, kapigatian, si Apostol Pablo, sa gitna ng nagagawa po niyang magpuri sa Panginoon. Natatandaan niyo ba sa Acts chapter 16, hinuli si Apostol Pablo ng kanyang mga kasamaan, ng kanyang kasama at kinulong po sila. Pero at midnight, ang sabi doon sa Acts 16, sila po umaawit at nagpupuri sa Panginoon. Kahit sa gitna ng suffering, sa gitna ng persecution, nagagawang magpuri ni Apostol Pablo. You know why? Dahil marahil yung suffering na yan na dinadanas mo ay kalooban ng Panginoon. Suffering may be the will of God in our life. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse number 8, ito pong layunin ng Diyos eh. Kaya niluloob niya na mangyari po itong suffering na to sa ating buhay. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body of the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh, mga minamahal. So, maliwanag na maliwanag dahil ito po ay kalooban ng Panginoon, yung suffering na yun. Sabi ni Pablo, ang layunin itong suffering na to, ang layunin ng mga persecution, ang layunin ng mga pagdalamhati, mga paghihirap, mga problema sa buhay, that the life of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Yung buhay po ni Kristo, mga minamahal, ay mag-reflect po
mag-manifest. Ma-demonstrate po natin yung buhay ni Kristo sa iba. Makita po, maging reflection po tayo ng kalwalatian ng Diyos. Maging reflection nawa itong katawang lupang ito ng biyaya ng Panginoon. At sa pamagitan ng suffering na yan po ang isa sa dahilan kung bakit kahit po kalooban ng Panginoon, yung suffering na yan ay magagawa natin mag-rejoice dahil po nais ng Panginoon na mag-manifest si Kristo po sa ating buhay, mga minamahal. Ano po? Sabi po ng talata sa Philippians chapter 2, verse 30, because for the work of Christ, si Epaphroditus po, nagkaroon po ng matinding karamdaman na malalang karamdaman po eh. Ang sabi po niya, because for the work of Christ, dahil sa gawain ng Panginoon, dahil sa kalooban ng Panginoon, he was nigh unto death. That's suffering. Not regarding his life to supply your work of service toward me. So sometimes, mga minamahal, yung suffering na dinadanas natin, wag po tayong malungkot, wag po tayong magkaroon ng kalumbayan sa mga bagay na yan, dahil marahil yan po'y kalooban ng Panginoon upang patuloy na, sabi po doon sa ating binasa kanina, strengthen, settle you, that you may be perfect. Tingnan po natin, basahin po natin muli po, 1 Peter chapter 5. Tingnan po natin, 1 Peter chapter 5. Makikita po natin, basahin po natin muli po yung kanina po na ating pong binasa po. Yung pong dahilan kung kalooban ng Panginoon ito, anong dahilan ng Panginoon? Ang sabi sa verse number 9, whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world, but the God of all grace, who hath called us into his eternal glory by Jesus Christ, by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect. Diyan sa mga sufferings na yan, ang purpose ng Diyos, ikaw ay mag-mature. Make you perfect, establish, maging matatag, maging matibay, strengthen, settle you. So suffering may be the will of God in our life. Ang sabi sa Philippians chapter 1 verse 29, for unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe, but also to suffer. So whether we like it or not, mga Kristiyano, makakaranas ka ng suffering kahit na ikaw ay matapat sa Panginoon. Kahit na ikaw ay ibinigay mo ng buhay mo sa Panginoon, dahil yan po'y bahagi ng layunin ng Diyos sa ating buhay. At yan po ay may ginagawa ang Panginoon sa atin. Diyan sa mga pagdalamhati na yan, diyan sa kapigatian na yan, diyan sa mga problema na yan, diyan sa mga trials na yan, mga minamahal. Not only to believe, but also to suffer. 1 Peter chapter 3, verse 14. But, and if you suffer for righteousness' sake, happy are ye. Happy are ye, sabi ng Bible, and be not afraid of their terror, neither be troubled. 1 Peter chapter 4, verse number 14. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye. So, ibig sabihin, kapag ka po yung suffering na yan ay kalooban ng Panginoon, huwag po tayong malungkot. Happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part, He is evil spoken of, but on your part, He is glorified. Nag-glorify po ang Panginoon sa ating buhay. 1 Peter chapter 5, verse number 10. Ito po yung binasa natin ganyan. But the God of all grace, what called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Alin dito sa mga dahilan kung bakit ka nakakaranas ng suffering? Of course, yung number 1 po, lahat ng tao ay makakaranas po ng suffering because of the fall. Maybe the result of the fall. Dahil ang tao ay nagkasala at ang tao po ay yung katawang lupa ng tao ay nasa ilalim ng sumpa. Kaya't lahat ng tao, kahit na anuman, makakaranas po talaga siya ng paghihirap, pagdalamhati at kapigatian sa kanyang buhay. Pero sometimes may mga suffering po tayo. Suffering may be the result of our own action. Ikaw mismo ang may kasalanan. Ikaw mismo, yung mga actions mo, yung mga decision mo, yung mga ginawa mo sa iyo in the past, ay yun po yung nangyayari po. Yun na po yung consequences. Sabi sa Galatians chapter 6 na,
Natandaan po ba niyo yun? Yung principle po ng sowing and reaping, kung anong itinanim mo, yun din ang aanihin mo. It may be the result of our own actions. And another thing, suffering may be the work of Satan. Ayaw ng diablo na tayo po ay maglingkod sa kanya. Kaya gagawa siya ng mga paraanan para po tayo po ay mahinder dito sa ginagawa niya. And then, suffering may be the will of God in our life. Mga minamahal. Now, let's talk about what is the purpose. Kung yung mga suffering na yan na naranasan natin, anong layunin ng ating Panginoon? What is the purpose? So the believer may know the true joy. Para po, tinan po ninyo, no? Tinan po natin yung pong mga alagad ng ating Panginoon nung sila po ay nakaranas po ng suffering po. Acts chapter 5. Acts chapter 5 po ay makikita po natin po ito pong bagay po na to, mga minamahal. Ano po? Acts chapter 5 ay makikita po natin sa Acts chapter 5 po verse 41 na basahin po natin. Mas maganda po. Acts 5:41, and they departed from the presence of the council. Pero bago po yan, mas maganda ay itaas po natin ng konti, no? Verse 40. And to him they agreed, and when they have called the apostles and beaten them, hinuli po sila, at pinalo, hinampas po sila. They commanded that they should not speak in the name of Jesus, and let them go. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. Alam niyo po ang purpose ng Diyos, kahit po dyan sa gitna ng mga kapigatian ng ating buhay, para malaman natin ano po ba yung true joy. Ang kagalakan po, ang katuwaan ng puso po ay hindi lamang sa mga bagay na material na mga bagay. Kahit sa gitna po ng kapigatian, magagawa ng isang lingkod ng Diyos, ng isang Kristiyano, na magkaroon ng kagalakan sa kanyang puso. Yan po yung purpose ng Diyos. So the believer may know the true joy. Number 2, so we may learn patience. Sabi po sa Romans chapter 5, verse number 3, Romans chapter 5, para po tayo po ay magkaroon po ng pagtitiis. Okay? Sabi sa Romans chapter 5, verse number 3, and not only so, but we glory in tribulations, also knowing that tribulation, what? Worketh patience. So we may learn patience. Number 3, so we may develop hope. Tuloy po natin yung binasa po natin, verse 4. And patience, experience, and experience hope. Verse 5. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Nadidevelop po yung ating pag-asa, na alam natin na merong Diyos na buhay, na kailanman, kahit doon sa gitna ng suffering na yan, doon sa problema na yan, doon sa kapigatian na yan, doon sa suffering na yan, andun ang Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. So we may develop hope. Ano pa po? So we may experience God's grace. 2 Corinthians chapter 12. Yan po yung mga dahilan po para ma-experience po natin yung kasaganahan ng biyaya ng Panginoon. Tingnan po ninyo. Para ma-realize po natin na sagana po ang biyaya ng Diyos 2 Corinthians chapter 12 and verse number 9. Sabi po sa verse 9, nung nakakaranas po ng suffering po si Apostol Pablo, sabi niya, he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So we may experience God's grace. Yan po yung mga dahilan ng Diyos. Ano man ang cause ng suffering mo, parang layunin ng Diyos, so the believer may know true joy, so we may learn patience, so we may develop hope, so we may experience God's grace,
so we may experience His power. Sabi sa verse 9, once again, and He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Para ma-experience mo yung kapangyarihan ng Diyos. Alam po ninyo, sa gitna na po ng kapigatian, sa gitna po ng mga problema, sa gitna ng kung saan parang ando dun mabigat na mabigat yung dinadala mo. Doon mo makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Doon mo makikita na mayroong Diyos, na mayroong pag-asa ka. At doon sa gitna ng kapigatian na yon, magagawa mo magkaroon ng kagalakan sa puso mo. So we may attain greater knowledge of Jesus. Philippians chapter 3, verse 8 to 10. Philippians chapter 3, verse 8 to 10. Ito po yung mga dahilan, bakit po. Okay, ito po yung layunin ng Panginoon. Ito po yung layunin ng Panginoon. Bagamat hindi natin maiiwasan na hindi po tayo makaranas ng suffering, pero meron pong purpose ang Diyos. Ang sabi sa Philippians chapter 3, verse 8 to 10. Sabi sa verse 8, yet doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and being found in Him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know Him, ito pa, and the power of His resurrection. Ito po ang pinakamaganda. And the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. So we may attain greater knowledge the more na nakakaranas po tayo ng suffering, the more na nakikilala natin ang ating Panginoon sa ating buhay. So we may have fellowship with Him in His sufferings. Sabi diyan, and the fellowship of His sufferings. Okay? Number 8, so we may reign with Jesus. 2 Timothy chapter 2, verse number 12. 2 Timothy chapter 2, verse number 12. So makikita po natin po, yung suffering po, may purpose eh. 2 Timothy chapter 2, verse number 12. If we suffer, watch. If we suffer, we shall also reign with Him. Kung papansinin po nyo yung suffering po, lagi pong magkasama po yung glory. Okay, tinan po, Romans chapter 8. Yan po yung suffering po. Yan po yung glory eh. That we may reign with Him. Wag po tayong malumbay, wag po tayong ma-discourage. Kapag po tayo po ay nasa gitna ng kapigatian, kahirapan, pagdalamhati o anumang mga bagay na problema sa ating buhay, sa ating buhay, sapagkat ang sabi po sa Romans 8:18, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory. Yan po yung reigning. So we may reign with Jesus. May glory po eh. May glory po eh. 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. Tinan po nyo. 2 Corinthians chapter 4. Tinan po nyo ha. Verse 17. For our light affliction, which is but for a moment. Yan po mga affliction na yan. Kapigatian, sufferings, problema, sakit, pag-pain, anumang mga bagay na hindi maganda sa niya, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory, so we may reign with Jesus. Because God is the source of all life, you must worship Him even during periods of great suffering. Alam niyo, kahit sa gitna po ng kapigatian, sa gitna ng pagdalamhati, sa gitna ng mga kahirapan at mga problema sa buhay. Katulad ni Job sa Job chapter 1, makikita natin, nagawa pa rin ni Job na purihin at sambahin ang Panginoon sa kanyang buhay. Okay? Sa Job chapter 1, balik po tayo sa Job chapter 1. Balik po tayo. Makikita po natin, ito po, nasa conclusion na po ako ng aking mensahe po, mga minamahal. Sa Job chapter 1, babalikan po natin yung buhay po ni Job, na kung saan ay makikita po natin na kahit po
sa gitna po ng kanyang kapigatian, sa gitna ng kanyang problema. Sabi niya dito sa Job chapter 1, okay, verse 21, and he said, naked came out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Ano mang klaseng suffering, ano mang klaseng paghihirap, pagdalamhati, kapigatian, ang ating pong naranasan sa ating buhay. Sa conclusion po ng ating pong mensahe po tungkol sa suffering, magagawa pa rin po natin magpuri sa Panginoon. At every time na tayo po ay nakakaranas ng mga sufferings in life, nais ko maunawaan ninyo na kailangan sa panahon ng kapigatian na yan, submit to God's specific purpose for your suffering. Magpasakop ka. Imbis na ikaw ay magmurmur, mag-complain, mawala sa Panginoon, mas lalong higit na kailangan mo ang Panginoon sa gitna ng suffering. At doon sa gitna ng suffering na yon, submit to God's specific purpose. Magpasakop ka. Lalo kang lumapit sa Diyos, lalo kang kumapit sa Panginoon, at magpasakop ka sa ating Panginoon. Know that even the righteous will suffer, katulad ni Job. Alamin mo na kahit po siya po ay matapat na naglilingkod sa Panginoon, alamin mo ito na kasama po talaga sa suffering yan, mga kapatid. Know that the righteous one, which is the Lord Jesus Christ, also suffered. Sa Isaiah 53 verse 3 to 5, di na po natin bubuksan. Pamilyar po kaya patungkol po sa paghihirap po ng ating Panginoon hanggang sa krus ng Kalbaryo. Nakaranas din po siya. Pero nagpasakop po siya, mga kapatid. Nagpasailalim po siya. Christ pursued the righteous will of His Father. Kahit doon sa gitna ng kanyang kapigatian, nagawa pa rin po niyang magpasakop. At yan po yung lesson na nais ko maunawaan po natin sa gitna ng ating suffering. The Father allowed Christ to suffer for a purpose. At ganoon din po tayo pinapahintulot ng Diyos na magdaan po tayo dyan sa mga suffering na yan. Ang kailangan lang po tayo po ay magpasubmit. Yan po ang gagawin po natin sa gitna po ng suffering. Ano gagawin mo? Pastor, nasa suffering. Naghihirap ako. May kahirapan ako naranasan. Nasa kapigatian ako. May problema ako. Magpasakop ka. Submit to God's specific purpose for your suffering. Number 2, surrender to God's sovereign rule through your suffering. Surrender mo buhay mo sa Kanya. Huwag kang lalong maglumayo, huwag kang lalong magrebelde. Kundi, ilapit mo sa Panginoon yan. Yung bagay na yan na dinadana mo. He will not always remove suffering from your path. He will always be with you through your suffering. God is always in control sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. At kung nangyayari man po yan, may layunin ng Diyos. Pero sa gitna ng kapigatian, ang nais ng Diyos, magpasubmit po tayo to God's specific purpose for your suffering. Surrender to God's sovereign rule through your suffering. He will always make sufficient grace available. And the number 3, acknowledge God's goodness through your suffering. Dahil kahit doon sa gitna ng suffering na yan, doon sa gitna ng problema na yan, doon sa gitna ng kabigatan, ng kapigatian na dinadanas mo, i-acknowledge mo na mabuti pa rin ang may kabutihan ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. God is good all the time. At doon sa suffering na yan, tingnan mo, makikita mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Mga minamahal, Job acknowledged God's greatness in his suffering. Makikita natin sa verse 20 to 21. Sabi sa verse 20, then Job arose matapos lahat ng mga suffering na dinanas niya. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord.
na kahit sa gitna ng suffering na yan, i-acknowledge mo na napakabuti pa rin ng Diyos sa buhay. God is good all the time. Surrender mo ang iyong sarili sa kanyang sovereignty na siya ang nag-rule, siya ang nag-in control ng lahat ng sitwasyon. And submit to God's specific purpose for your suffering. Mga minamahal, anong suffering ang na-experience mo ngayon? Huwag kang lumayo sa Panginoon, kundi lalong lumapit ka sa ating Panginoon. Surrender ka, magpasubmit ka, at i-acknowledge mo. At naniniwala ako, magmamature ka dyan sa suffering na yan, magtutumibay ka, makikita mo yung biyaya ng ating Panginoon. I hope and pray na makita natin sa mensaheng ito ang patungkol sa suffering. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon. Sa oras pong ito, i-bless niyo po ang mensaheng ito. Ang aking dalangin, dakilang Diyos, patuloy kayong mangusap sa amin. Bagamat kami, Panginoon, ay nakararanas ng iba't ibang mga sufferings in life, nakita po namin sa mensaheng ito ano-ano mga dahilan. At ano po ang dapat naming gawin kapag po kami nakakaranas ng suffering, Panginoon. Lord, pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan. Ibinabalik namin lahat ng papurit pasasalamat sa inyo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po mga kapatid. And I hope and pray na kayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. God bless you all.